Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Natawagin na lang natin sa pangalang Evan. Taong 1995. Probinsya ng Siquijor. Sa mundong magulo, hindi natin alam kung sino ba ang tunay at dapat tulungan. Maraming tao ang naninirahan dito at halos lahat mapanghusga sa lipunang ginagalawan. Ano nga bang mas mahalaga? Kabutihang loob o panlabas na anyo? Alamin natin ang kasagutan sa kwento ni Evan, o mas kilala sa tawag nilang patrong, na ang ibig sabihin ay payatot na gurang. Bakit naman po ganun ang tawag sa akin ng mga tao? Hindi naman po ako masama. Palagi na lamang nila akong kinukutya kahit wala naman akong ginagawang masama na ganito ang itsura ko. Tanong ni Patrong sa sarili. Nakatingin ito sa salamin habang pinagmamasdan ang itsura. Simula pagkabata, tampulan na ng tukso si Patrong. Ngunit hindi nito iniinda ang mga sinasabi ng tao sa kanya. Madalas lamang nitong tanungin ang sarili kung masama ba siyang tao para danasin ang lahat ng paghihirap. Ulila ng lubos si Patrong. Sanggol pa lamang ng mamatayang ama. Samantalang 15 anyos naman ang mamatayang ina. Ni isa sa mga kaanak na mga magulang ay walang nais na kumuha sa binata dahil sa pag-iisip na salot ito at may kakambal na malas dahil sa panlabas nitong anyo. Hindi kagandahan ang itsura ni Evan. Patpatin ito at mukhang matanda. Kaya naman Patrong ang tawag sa kanya ng karamihan. Oy Patrong, may benta ka bang gulay riyan? Pabili naman ako. Yung mura lang sana ha. Wika ni Mang Danilo. Bigay ko na lang po ito sa inyo, Mang Danilo. Huling paninda ko na rin po yan eh. Tugon ng binata. Napakapangit naman yan. Gusto ko sana yung sariwa at ayoko ng bigay. Tignan mo naman oh, kasing pangit mo na yan. Kulubot na at nanta na parang ikaw. Panlalait ni Mang Danilo sa kanya. Pasensya na Mang Danilo ah. Wala na po kasing natira eh. Hayaan mo bukas. Dadalhin kita ng sariwang gulay. Tugon ng binata. Matapos sabihin ang mga katagang yun, umalis na ito at hindi na lamang inintindi ang sinabi ni Mang Danilo. Pagod na inilapag ni Patrong ang natirang gulay. Saka yun niluto upang hindi masayang. Matapos kumain, nagpahinga na ang binata. Humiga ito sa malambot na kama. Tinignan ang kabuuan ng tahanan. Malaki yon at sariling pundar ng binata. Mapait itong napangiti at tumingin sa lumang larawan na naiwan sa kanya ng magulang. Nakatulog na lamang si Patrong habang nag-iisip sa mga nangyari sa pamilya. Kinabukasan, maaga pa lamang gising na si Patrong. Nag-asikaso na ito ng sarili. Oy Patrong, ibitas mo na ako ng sariwang gulay. Yung maganda ha, hindi yung kamukha mo. Wika ni Mang Danilo sa binata. Opo Mang Danilo, ihahatid ko na lang po sa bahay niyo mamaya. Uunahin po kita. Tugon ni Patrong. O sige, doon ko na lang iaabot sa iyo ang bayad ha. Dalian mo at uulamin namin sa agahan yan. Muling wika ni Mang Danilo. Tumango naman ang binata.
Mabilis na ginawa nito ang gawaing bahay. Namitas ng sariling mga tanim na gulay. Madalas kutyain ni Mang Danilo si Patrong sa itsura nito. Ngunit palagi naman itong bumibili ng paninda ng binata. Kaya naman nasanay na si Patrong sa lalaki. Para kay Patrong, ayos na ang pangmamaliit ni Mang Danilo kaysa sa iba na sinasaktan siya at kinukuha ang mga pinagbentahan. Matapos makapamitas, kagad namang nagpunta sa bahay ng lalaki si Patrong. Iniabot ang gulay na bili ni Mang Danilo. Sariwa po yan, Mang Danilo, ha. Bagong pitas po at matataba. Bukod dun sa magaganda rin yan, kaya wala ka na pong ipipintas dyan. Wika ni Patrong. Mabuti naman kung ganon. Eto ang bayad ko. Nga pala ha, huwag kang dadaan sa palagi mong dinadaanan. Naghihintay sa'yo sila Lorenzo. Umikot ka na lang sa kabila nang hindi masayang ang mga paninda mo. Babala ni Mang Danilo. Kagad namang nagpasalamat ang binata. Dumaan ito sa sinabi ni Mang Danilo at laking pasasalamat niya. Dahil wala roon sila Lorenzo. Kaya naman laking pasasalamat niya kay Mang Danilo sa pagbigay ng babala nito sa kanya. Nang araw na yon, hindi nakita ni Patrong ang grupo ni Lorenzo at ligtas itong nakauwi sa tahanan. Kinabukasan, laking gulat ni Patrong dahil nasa labas ng tahanan si Lorenzo. Mukhang hindi kita nakita kahapon ah. Hindi ka ba nagtinda o iniiwasan mo kami? Tanong ni Lorenzo. Kwinelyuhan pa nito si Patrong at hindi naman lumaban ang binata dahil sa laki ng katawan ni Lorenzo. Hindi ako nagtinda kahapon kaya hindi niyo ako nakita. Masama kasi yung pakiramdam ko kaya ganun eh. Pagpapaliwanag ni Patrong. Nagsinungaling ang binata dahil alam niyang bubugbugin na naman siya ng grupo nila Lorenzo. Napansin naman ni Mang Danilo ang ginagawa nila sa binata. Kaya naman nanghelam ito. Hindi nagtinda yang si Patrong. Nakita ko nga buong araw ang pangit niyang mukha dito sa bahay niya eh. Ano bang atraso sa inyo niyan? Bakit palagi niyong pinag-iinitan? Tanong ni Mang Danilo. Kagad namang binitawan ni Lorenzo ang kwelyo ni Patrong at tumatras. Wala ho. Tinatanong lang namin si Patrong. Alis na rin kami. Tugon ni Lorenzo. Sinamaan pa nito ng tingin si Patrong bago tuluyang umalis. Alam mo Evan, hindi mo dapat hinahayaan ng mga yun na apihin ka. Nakita ko noong kung paano kay pagtanggol ng mga magulang mo sa pagtawag sa'yo ng mga tao na Patrong. Kaya naman matuto ka ring lumaban. Kahit papano nang hindi ka naaabuso ng iba. Wika ni Mang Danilo. Maraming salamat po Mang Danilo sa pagtatanggol at pagtatakip sa akin kila Lorenzo ha. Kung hindi ka dumating, malamang nabugbog na ako ng mga yon. Tugon ni Patrong. Ay, ewan ko ba sa iyong bata ka? Ikaw din ang may kasalanan kung bakit ganyan ang turing sa iyo ng mga tao. Dahil hinahayaan mo sila. Muling wika ni Mang Danilo. Umiiling pa ito habang papasok ng tahanan. Hindi naman makapaniwala si Patrong sa pinakita at ginawa ni Mang Danilo gayunpaman. Kinakabahan pa rin ang binata dahil alam niya na galit sa kanya sila Lorenzo. Matapos ang pangyayaring yon, nag-asikaso na si Patrong at hinanda na ang mga ibibigay niya kay Lorenzo. Hiniwalay niya yon sa kanyang mga paninda upang hindi siya mabugbog ng binata. Kagaya ng inaasahan,
Naghihintay sila Lorenzo sa daanan. Kaagad nitong sinatmuraan ng binata. Ang ayoko sa lahat, yung kukupad-kupad at pakialamero ang Mang Danilo na yun. Pasalamat ka dahil dumating siya. Kundi pinaglalamayang ka na sana ngayon. Yun kung may makikilamay sa pangit na kagaya mo. Wika ni Lorenzo. Napayuko naman si Patrong at napasuka pa ng dugo sa ginawa ni Lorenzo. Muli pa sana itong uundayan ng suntok ng binata. Ngunit mabilis na nagmakaawa si Patrong. Pasensya na kung natagalan ako. Ipinagluto ko pa kayo ng makakain eh. Tsaka itong pera para sa hindi ko na ibigay kahapon. May dala rin akong gulay para sa inyo. Pakiusap, huwag niyo lang akong saktan. Pagmamakaawa ng binata. Napangiti naman si Lorenzo. Kaagad kinuha ang mga binigay ni Patrong. Yan, ganyan dapat. Kung palagi kang ganito di magkasundo tayo. Hindi ka makakaranas ng bugbog at tahimik tayong pareho. Wika ni Lorenzo. Oo Lorenzo, pangako, hindi na mauulit. Sige na, hindi na ako susuway sa nais mo. Muling wika ni Patrong. Umalis naman ang grupo nila Lorenzo at iniwan ng mga ito ang binatang nangihina. Dahil sa pambubugbog ng mga ito sa kanya. Marami ang nakakita sa nangyari. Ngunit tinignan lamang ng mga ito ang ginawa ni Lorenzo kay Patrong. Walang mga puso ang mga tao at hinayaan nilang mabugbog ang binata. Nang makabawi-bawi ng lakas, tumayo ito at pinagpatuloy ang pagtatrabaho. Ibinenta nito ang mga gulay na dala. Sa awa ng Diyos, naubos naman ang mga ito at nakauwi agad ang binata. Papasok na sana si Patrong sa tahanan. Ngunit bigla na lang nagsalita si Mang Danilo. Alam mo kung bakit ginaganyan kanila? Dahil ikaw mismo ang hinahayaan sila. Hindi ako perpekto, Patrong. Pero hindi ko maaatim ang nangyayari sa'yo. Kailan ka kaya matututong lumaban? Kapag halos patayin ka na nila. Wika ni Mang Danilo. Natigilan si Patrong. Hindi ito makapaniwalang narinig niya ang mga salitang yun mula sa isang tao na palagi siyang minamaliit at kinukutya. Pagod na po ako, Mang Danilo. Salamat po sa payo Pero mas nanaisin ko na lamang manahimik kaysa lumaban at mas lalo lang lumala yung sitwasyon. Wika ni Patrong. Napailing na lamang si Mang Danilo sa sinabi ng binata. Hangal ka kung ganun, Patrong. Hinahayaan mong alipustahin namin ang pagkatao mo. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Pero bilang nakakatanda at kaibigan noon ng iyong mga magulang, gusto ko na maging palabang ka. Ipagtanggol mo ang sarili mo at magreklamo hanggat maaari. Wala kaming karapatan sa buhay mo. Yan ang ipamukha mo sa amin. Kahit na sino walang dapat manakit sa'yo. Mapasalita man o pisikal. Tandaan mo ang lahat ng sinasabi ko. Tugon ni Mang Danilo. Hindi na sumagot pa si Patrong sa sinabi nito. Bagkus pumasok na lamang ng tahanan. Napaluhod ito sa sahig at napahagulgol na lamang. Lahat ng sinabi sa kanya ni Mang Danilo ay tumagos sa puso. Hindi alam ng binata kung ano ba ang gustong iparating ni Mang Danilo sa kanya. Ngunit alam niya na para lamang sa kanya ang lahat ng sinabi nito. Muling humarap sa salamin ang binata.
Kitang-kita niya ang mga pasang natamo ng dahil kay Lorenzo. Ano bang nagawa kong kasalanan? Para danasin yung ganito kalupit na buhay. Kailangan bang lumaban ako para matapos na ang lahat ng to? Tanong ni Patrong sa sarili. Alam niya na hindi sasagot ang refleksyon sa salamin. Kaya naman mapait nang umiti ang binata. At kagaya ng sinabi ni Mang Danilo, siya rin ang dahilan kaya niya dinadanas ang ganong buhay. Kinabukasan, napagpasyahan ni Patrong na wag na lamang munang magtinda. Habang nagdidilig ito ng mga halaman at pananim, nakarinig ng pagsitsit si Patrong. Paulit-ulit yun na tila kinukuha ang atensyon. Dahil sa kuryosidad, kagad namang sinunda ng binata ang pinagmumula ng pagsitsit. Dito niya nakita ang isang matandang naghihingalo. Iho, tulungan mo naman ako. Hindi ko na kaya pang indahin ang mga sugat na aking natamo. Wika ng matanda. Kaagad naman itong tinulungan ni Patron ng walang pag-aalinlangan. Pinasok ito sa tahanan. Nang makita ng binata ang mga sugat at galos na natamo nito, kaagad kinuha ng binata ang mga gamit sa panggamot ng sugat. Nagawa ni Patrong na lunasan kahit papano ang mga sugat sa katawan ng matanda. Ilang oras ang lumipas. Nagkamalay na ito at kagad na pinakain ito ni Patrong. Kain ho muna kayo para kahit papano magkaroon po kayo ng lakas. Ano po bang nangyari sa inyo? Tsaka ano pong pangalan nyo? Tanong ni Patrong. Naengkwentro ko ang grupo ng mga aswang. Nagawa ko silang matalo. Pero ito ang aking inabot. Ako nga pala si Humabon. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin, ha? Tugon ni Tandang Humabon. Wala po yun. Buti po at ligtas ka. Kumain na po kayo muna para kahit papano magkaroon po kayo ng lakas. Muling wika ng binata. Salamat na lang, iho, ha? Kailangan ko nang bumalik sa aming tahanan dahil baka napahamak na ang mga kasama ko. Salamat muli sa kabutihan mo, ha? Balang araw, makakabawi rin ako sa'yo. Wala po yun. Mag-iingat po kayo at sana maayos ang kalagayan ng mga kasamahan nyo. Pag-uusap ng dalawa. Napatango na lamang ang matanda at umalis na ito. Ilang sandali ang lumipas. Dumating sila Lorenzo. Akmang kukwelyohan ito ni Lorenzo kagad na hinawakan ni Patrong ang kamay nito. Aba, mukhang lalaban ka na sa akin . Malakas na ba ang mga buto mo? Tanong ni Lorenzo. Umalis na kayo. Kung ayaw niyong isuplong ko kayo kay Kapitan, sobra na yung ginagawa niyo sa akin . Mula sa araw na ito, walang sino man ang makakaapi sa akin. Kaya kung ayaw niyong tagain ko kayo isa-isa, umalis na kayong lahat. Tugon ni Patrong. Iniamba nito ang sundang sa leeg ni Lorenzo at namutla ito. Kagad namang nagsipulasan ng grupo. Napapalakpak na lamang si Mang Danilo sa ginawa ng binata. Aba, ang tapang mo sa parte na yung, Patrong, ha? Ibitas mo nga ako ng mga gulay. Yung magaganda, ha? Hindi yung kamukha mo. Wika ni Mang Danilo. Kagad namang tumugon si Patrong sa panlalait sa kanya. Hindi na baling pangit ang muka. Wag lang yung ugali, no? Wika ni Patrong. Napangiti si Mang Danilo.
Hindi na ito nagsalita sa sinabi ng binata. Bagkus iniabot na lamang ang bayad sa kanya. Ilang sandali bumalik si Patrong bitbit ang mga gulay na binili ni Mang Danilo. Ayan, maganda. Ganito dapat palagi. Salamat sa magagandang gulay na hindi mo kamukha ha. Wika ni Mang Danilo. Maganda po yan. Hindi kagaya ng ugali mo, Mang Danilo. Salamat sa pagbili ha. Tugon ni Patrong. Natawa na lamang ang matanda sa sinabi nito. Umalis na si Mang Danilo dala ang biniling sariwang gulay. Napangiti sa sarili si Patrong. Hindi niya akalaing magagawa ang mga bagay na yon. Ngunit kinabukasan, hindi pa rin pala siya nakaligtas sa panggugulpi nila Lorenzo. Ayan ang nababagay sa'yo. Huwag kang umasta na kaya mo kaming labanan ha. Dahil isang suntok ko lang, wala ka nang binatbat. Wika ni Lorenzo. Iniwan nila si Patrong na walang malay. Puno ng sugat sa katawan at duguan. Walang nakakita sa binata lalo pat bandang liblib na parte ng baryo binugbog si Patrong. Nagising ito at napagtantong hating gabi na. Kahit nangihina at iika-ika, umalis ang binata at umuwi sa tahanan. Hindi nito akalaing mabubuhay pa siya sa lahat ng pinsalang natamo sa pambubugbog sa kanya nila Lorenzo. Sinikap ni Patrong na gamutin ang sarili. Ilang araw itong hindi lumabas ng tahanan dahil sa sobrang hina ng katawan. Makalipas lamang ang ilang araw, napag-isip-isip ni Patrong na umalis na lamang sa lugar. Ngunit hindi nito magawang ibenta ang lahat ng ari-arian. Lalo pat pundar niya ang mga yon, habang ang iba ay mula pa sa mga magulang. Hindi alam ni Patrong kung ano nga ba ang dapat gawin. Dahil lumaban man siya o hindi, ganun pa rin ang nangyayari. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iisip, nagulat ang binata nang bigla na lamang may kumatok sa pintuan. Wala naman siyang inaasahang bisita kaya naman napaisip ito kung sino nga ba yon. Dahil sa tromang dinanas kay Lorenzo, sinilip muna ng binata mula sa bintana kung sino ang bisita. Dito niya nakita si Tandang Humabon, kaya naman dali-dali niya itong pinagbuksan. Nagulat at napakunot ang noo ng matanda nang makita ang kalagayan ng binata. O iho, ano bang nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng galos at sugat sa katawan? Tanong ni Tandang Humabon. May nambugbog lang ho sa akin nung nakaraang araw. Pero kahit papano, mabuti naman na yung pakiramdam ko. Ikaw Manong, kumusta po? Bakit napadalaw kayo? Tugon ni Patrong. Utang na loob ko sa iyo ang aking buhay at ramdam ko ang kabutihan ng iyong puso. Kaya naman napag-isip-isip ko na sa iyo ipamana itong gintong sibat na ginagamit ko sa pakikipaglaban. Wika ni Tandang Humabon. Ipinagkaloob ng matanda kay Patrong ang isang gintong sibat. Sinabi nitong tuturuan niya ang binata sa pakikipaglaban at nakita niya ito bilang kapalit. Hindi makapaniwala si Patrong sa mga sinabi ng matanda. Lalo pat pakiramdam niya ay mahina siya. Ngunit hindi yon tinanggihan ng binata bagkus. Tinanggap niya ito kahit na may agam-agam sa isipan. Nagsimula si Tandang Humabon na turuan sa pakikipaglaban ng binata. Pisikal man o orasyon. Lahat ng kaalaman na meron ang matanda ay sinali nito sa binata. Mabilis naman yung naintindihan ni Patrong at natutunan.
Hindi naman nahirapan si Tandang humabon dahil mabilis matuto ang binata. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ni Patrong ang lahat ng dapat niyang malaman. Hanggang sa tuluyan itong naging dalubhasa at labis na natuwa ang matanda. Dahil tama ang kanyang napili. Hanggang sa dumating ang araw ng dilubyo sa Karatig Baryo. Kumilos na si Patrong at tinakpa ng muka upang itago ang nakakatakot na itsura. Nagpunta sa Karatig Baryo si Patrong. Nagmasid ito doon at inalam kung sino ang aswang sa baryong ito. Hanggang sa nakarating siya sa isang maliit na kubo. Narinig ng binata ang tinig at napagtanto nitong nahanap na niya ang salarin. Ang sarap talaga ng sariwang dugo. Ramdam ko ang pagdaloy nito sa aking mga ugat. At unti-unti na naman akong nagiging malakas. Wika ng isang matandang babae. Nagulat pa ang binata nang makitang putol ang katawan nito. Ikaw pa lang salarin kung bakit nagkakagulo dito sa baryong to Wika ni Patrong. Nagulat ang matanda sa biglang pagsulpot ng binata sa harapan. At paano ka naman nakapasok dito sa bahay ko? Protektado ko ito at hindi ko naramdaman ang iyong presensya. Tanong ni Aling Linda. Hindi naman sumagot ang binata. Inundayan nito ng saksak ang matanda na mabilis namang nakaiwas. Ha? Ako ba? Ako lang naman yung papatay sa'yo At tatapos sa kasamaan mo sa baryong to. Tugon ni Patrong. Muli nitong inatake ang matanda at sa puntong yun, hindi ito nakaiwas sa atake ng binata dahil mabilis. Aba, mabilis ka binata. Natutuwa ako kung ganon. Bilib na ako sa'yo kapag nagawa mo kong mapatay. Wika ni Aling Linda. Ilang sandali pa nag-usal na ng orasyon ng matanda. Tila natigil sa kinatatayuan ng binata. Ngunit mabilis yung nalabanan ni Patrong na ikinamangha ng matanda. Hindi na pinatagal pa ni Patrong ang labanan. Kagad niyang sinipa ang matanda sa sikmura. At nang bumagsak ito sa lupa, walang pag-aalinlangang ginilitan niya ng leeg. Natapos ang buhay ng matanda at kagad nang umalis ang binata. Kumalat naman sa buong lugar ang nangyari. At natigil ang pambibiktima sa Karatig Baryo. Kaya naman nagtataka ang mga tao kung sino ang misteryosong tumutugis sa mga masasama. Palihim na tumutulong sa kapwa ang binata. At sa paglipas pa ng panahon, dumami ang nagka-interes sa misteryosong bayani sa iba't ibang baryo. Ganun pa man, hindi nagbago ang buhay ng binata. Inaapi at niyuyurakan pa rin ng lahat ang pagkatao nito. Tinuruan kitang lumaban pero bakit mo hinahayaan ang Lorenzo na yon na bugbugin ka lang? Tanong ni Tandang humabon. Baka kapag gumanti ako, baka makalata sila na ako yung misteryosong manunugis Tugon ni Patrong. Natawa naman ang batanda sa sinabi ni Patrong. Hindi naman kailangang itago mo yon. Ika nga ng marami. Walang sikretong hindi nabubunyag. Kaya naman mas mabuting magpakatotoo ka na lamang. Muling wika ng matanda. Natahimik naman si Patrong. Hindi ito handa na magpakilala sa lahat. Lalo pat nag-aalinlangan ito sa panlabas na anyo. Baka imbes na maniwala sila, pagtawanan pa ako. Mas mabuti na yung ganito manong.
Payapa pa akong tumutulong sa kapwa at hindi naapektuhan ang personal kong buhay. Wika ni Patrong. Ikaw ang bahala. Pagpapasya mo yan eh. Pero hindi ko maipapangako na mapagtatakpang kita. Lalo na kapag nakita kong naaagrabyado ka na. Tugon ni Tandang humabon. Isang araw habang abala si Patrong sa pagtitinda sa bayan, bigla na lamang siyang binugbog ni Lorenzo. Nakita yon mismo ni Tandang humabon. Ito na ang araw na tinutukoy ng matanda. Nakita nitong sinasaktan si Patrong. Kaya naman nagsalita ito at sinabi sa lahat na si Patrong ang misteryosong bayani. Nagtawanan lamang ang mga tao sa sinabi nito. Hindi sila naniniwala sa matanda. Ano? Itong patpatin at pangit na ito ang bayani? Hindi naman ata kapani-paniwala ang bagay na yon. Ilusyon niyo lamang yon, mga baliw. Wika ni Lorenzo. Akmang susuntukin nito ang matanda. Ngunit hinawakan ni Patrong ang kamay nito at pinilipit. Wag na wag mong sasaktan si Lolo humabon. Kundi, makikita mo ang hinahanap mo. Banta ni Patrong. Binitawan nito si Lorenzong namimilipit sa sakit. Kagad namang umalis ang dalawa. Nagtalo pa ang mga ito pagka-uwi ngunit nagkaayos din kagad. Isang gabi, naglalakad sa labas ng tahanan si Patrong. Hating gabi na ng mga oras na yon. Nagmumuni-muni lamang ang binata ngunit ilang sandali pa. Nakasalubong niya si Mang Danilo. Duguan ito at puno ng sugat ang katawan. Patrong, tulungan mo ako. Inatake kami ng kapatid ko ng aswang. Pakiusap, iligtas mo siya. Wika ni Mang Danilo. Kagad namang dinala ng binata ang matanda sa tahanan. Iniwan kay Tandang humabon. Dali-dali itong nagpunta sa tahanan ni Mang Danilo. Dito niya nakita ang pinuno ng mga aswang. Aba, ikaw pala ang misteryosong umuubos sa aming lahi. Papatayin kita ng sa ganon. Wala nang maging balakid sa amin. Wika ng pinuno ng mga aswang na nagpakilalang turang. Nakalaban na ito noon ni Patrong. Ngunit may takip ang mukha niya ng mga panahong iyon. Pero nakilala naman ito ang tindig at kilos ng binata. Patrong, pakiusap tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay, lalo na ang bata sa sinapupunan ko. Wika ni Aling Soledad. Kagad namang nilabanan ni Patrong ang aswang at nagtagisan ng lakas. Nagawa ni Turang na masugatan ng binata. Ngunit kagad namang bumawi si Patrong. Nagusal ito ng malakas na orasyon. Hindi ito makita ni Turang. Laking gulat nito nang makita ang binata sa harapan hawak ang gintong sibat. At kagad tinarak sa puso ng aswang. Napaluhod ito sa lupa. Kagad binawian ng buhay. Dali-dali namang dinala ni Patrong kay Tandang humabon si Aling Soledad upang gamutin. Nang dahil sa nangyari, ang magkapatid ang nagpatunay na si Patrong nga ang misteryosong bayani. Tinagurian nilang bayani si Patrong at nagpasalamat sa kabutihan nito, sa kabila ng hindi nila magandang pakikitungo. Isang aral ang natutunan ng lahat ng tao sa lugar, na kung sino ang siyang kanilang inaapi, ito pala ang tutulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Isang aral ang iniwan ni Patrong para sa lahat. Huwag mong huhusgahan ang iyong kapwa ng dahil lamang sa panlabas na anyo.
Anuman ang itsura, dapat patas at pantay-pantay ang pakikitungo sa lahat. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Luding. Taong 2013. Probinsya ng Masbate. Kasagsaga ng bagyo. Halos hindi makapaniwala si Luding sa pinsalang dulot ng malakas na ulan at hangin. Kusina na lamang ng tahanan ang natira dahil gawa lamang sa nipa at amakan. Nilipad ng malakas na hangin ang bubong at dingding ng tahanan. Kasama ang asawa at 2 anak. Sa awa ng Diyos ay ligtas silang nakalipat bago pa man ito nagsiliparan. Laking panlulumo ng mag-asawa. Dahil maging lahat ng naipundar na kabuhayan pangdagat, inanod ng malakas na ulan. Manghihingi na muna ako ng tulong sa ate ko para may pamasahe tayo pa uwi. Lumikas na tayo dito. Sa sobrang takot na nararamdaman ko nung liparin yung halos buong bahay natin. Parang ayaw ko nang tumira dito. Kawawa yung mga bata. Wika ni Heidi. Ang problema, wala naman tayong matutuluyan sa inyo eh. Di wala nga tayong pera pampamasahe pa uwi. Alam mo naman kung anong sitwasyon ngayon eh. Naiisip ko kung paano tayo mabubuhay kung naroon tayo sa inyo. Wala din akong hanap buhay. Tugon ni Luding. Doon na muna tayo makitira kina mamang. Sa bahay ng lola ko pansamantala. Luding naman, maawa ka sa amin ng mga anak mo. Ang gusto ko lang malayo na muna yung mga bata sa lugar na to. Habang inaayos pa kung ano mga nasira, lalo pa ang bahay natin. Hindi naman siguro tayo pababayaan ng pamilya ko. Ako na ang bahalang kumausap sa mga ate ko. Muling wika ni Heidi. Wala nang nagawa si Luding kundi pumayag sa kagustuhan ng asawa. Ramdam niya ang bigat sa kalooban nito. Ganun pa man, hindi niya maiwasang mabahala kung anong buhay ang naghihintay sa pagtawid nila ng Masbate. Nananalangin na lamang na makakayanan nila ang mga pagsubok na darating. Naghintay sila ng araw na pwede nang bumiyahe. Mahaba pa ang araw na hinintay nila bago nagbukas ang mga sakayan. Dala ang pamilya at iilang gamit na naisalba. Nakipagsapalaran ng mga ito malimot lamang ang trahedyang naranasan. Sa araw ng biyahe nagdala ito ng mga makakatulong sa kanila. Lalo na gamit pang proteksyon laban sa usog. Para sa 2 bata. Alam din niya na hindi makakatagal sa mahabang biyahe ang mga ito. Dahil may hiluhin ang mga anak. Wala namang madaan ng butika sa lugar. Kaya naghanap na lamang ito ng alternatibo. Laking pasasalamat nila nang makakita ng nakahilerang mga nagbebenta ng prutas. Maagang naglalatag ang mga ito para sa mga pasaherong gustong bumili ng mga pasalubong. Bumili si Luding ng iilang peraso ng suha. At habang nasa barko, hindi niya maiwasang mabahala dahil ito ang unang pagkakataon na tatawid ang pamilya sa isla. Lumaki si Luding na naniniwala sa mga elemento kaya bago pa makatawid, may mga kataga itong binibigkas na naituro pa ng ina. Hawak ang 2 bata habang nagsasambit ng pwera usog, pwera tuyaw at pwera aswang. Proteksyon laban sa mga hindi kakilalang taong nakakasabay at nakakasalubong. May dala din itong karme na sinipit sa gilid ng damit ng 2 bata. Tama na nga yan. Nakakahiya sa mga nakakasabay natin. Mga tao yan at hindi mga kung ano dyan sa isip mo. Sa Luding, huwag ka masyadong mag-alala. Nasa biyahe lang naman tayo.
Wika ni Heidi. Saan po tayo pupunta, Nay? Nahihilo na po ako. Malayo pa po ba tayo? Nakakatakot po yung alon. Tanong ng panganay na anak. Shh! Tahan anak. Nandito lang kami ng nanay oh. Amuyin mo tong balat ng suha nang matanggal ang hilo mo, May. Saka gayahin mo si Jimmy oh. Tulog na tulog lang. Ganyan talaga anak. Naninibago ka lang sa mahabang biyahe. Tugon ni Luding. Akin na nga po yung suha, Tay. Kakainin ko na lang po. Ayaw talagang matanggal eh. Mukhang masarap. Nay, hati po tayo. Tirahan ko na lang si Jimmy, baka mahilo din siya eh. Muling wika ni May. Huwag mo itapon ng balat anak ha. Pwede pa yan mamaya. Walang amoy ang nasa loob niyan kaya itabi mo dito sa supot nang huwag matapon. Saka pagkatapos, matulog ka na lang ha. Mahaba pa ang biyahe natin. Tugon ni Luding. Napatango na lamang ang bata habang kumakain. Ilang oras pa ang nakalipas at natanaw na din nila ang daungan. Habang papalapit sa lugar, iniisip pa din ni Luding kung anong mangyayari sa kanila sa lugar. Taimtim na lamang itong nananalangin na sana'y bigyan sila ng awa ng may kapal. Gabi na nang makarating sila sa lugar. Kagad silang dumiretso sa tahanan ni Lola Carmen. Naayos na ng matanda ang tutuluyang silid ng pamilya. Alam din ito ang dahilan ng biglaan nilang paglipat. Maging ang lugar, may mga bakas din ng pagkasira dahil sa bagyo. Ganun pa man, hindi naman malala kagaya ng sinapit nila sa Iloilo. Naku, ang mga apo ko. Kamusta ang biyahe ninyo? Iho, ipasok mo na muna ang mga gamit at mga bata. Mahamog na at para makapagpahinga na din. Heidi apo, dito kayo sa kabilang kwarto ha. Loding, ramdam ko yung daladala mo sa loob mo. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. O siya sige, magsibihis na kayo't ihahanda ko na ang hapunan. Alam kong pagod kayo at kailangan nyong magpahinga. Pero hindi ko naman kayo hahayaang matulog na lang nang hindi makakakain. Wika ni Lola Carmen. Maraming salamat ho, Lola. Tumawag po ang ate sa inyo. Sandali lang po, mag-aayos lang kami ha. Saka parang nakakapanibago po ang bahay. Hindi pa po nadalaw sina Tia Lagring? Tanong ni Heidi. Oo, noong nakaraang araw tumawag ang kapatid mo. Siya ang nagsabi sa akin na ipaayos na ang mga nasira. Matindi din ang pinsala ng bagyo sa mga karatig baryo natin. Pero sa awa ng Diyos, hindi madaling nasalanta ang lugar. Nakikita mo yung nagsisilakihang puno ng lawaan sa likod bahay. Yan ang sumangga ng lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa itaas. Alam mo namang ako lang din mag-isa dito. Sina Tia Lagring mo. Madalang namang makapasyal dito. Tugon ni Lola Carmen. Nakakatroma nga po ang nangyari. Mukhang may kakaiba nga po sa puno niyo, Lola. Hindi pa yata ako na ipapanganak, nakatayo na yan eh. Ayaw ko na pong bumalik ng Iloilo, Lola. Dahil sinapit namin. Kung maaari po sana, dito na muna kami nang may makasama ka na rin. Wika ni Heidi. Naku po, masaya akong narito kayo. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mapili ang asawa mo pwede siyang magtrabaho sa pinapagawang seawall. Medyo malayo-layo lang dito kung lalakarin. Sayang naman kasi. Narinig kong naghahanap sila ng mga manggagawa. Nang dahil sa bagyo, minamadali na ang paggawa ng harang sa gilid ng dagat. Naku, sana nga matuloy ang proyekto. Napakadelikado ng mga bagyo sa panahon ngayon.
Dagdag ni Lola Carmen. Pwede po ko kahit anong trabaho, Lola. Saan po ba pwedeng magpalista? Kahit po tagahakot lang ng bato. Hindi naman po ako namimili ng trabaho eh. Kahit po ano basta marangal at magkakapera. Ayaw ko din po na maging tambay, no? Wika ni Luding. O siya bukas, sige. Kumain na muna kayo at makapagpahinga. Bukas na bukas din dadalhin kita kay Kapitan. Sigurado kung alam nun kung sino ang naglilista ng mga taong gagawa. Tugon ni Lola Carmen. Napatango na lamang si Luding. Habang si Heidi naman, tumulong na sa pagsasaayos ng hapagkainan. Inayos na din ang dalawang bata na makapaghapunan bago matulog. Marami ang napag-usapan nila patungkol sa mga pwedeng mapagkakitaan habang nasa poder ni Lola Carmen. Dahil may mga kabahayang malapit sa lugar, napagpasyahan nilang magtayo ng maliit na tindahan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na ang mag-asawa. Maagang naglibot si Heidi para maglinis at maisaayos ang espasyo para sa gagawing tindahan. Maaga ding naghanda ang matanda ng agahan. At ang dalawang bata naman, tumulong na din sa pagliligpit ng silid. Habang nag-aayos ng mga kagamitan sa likod bahay si Heidi, may napansin itong mga nakatumpok na mga bato na may iba't ibang hugis. Hinayaan na lamang niya ito. Bagkus inipon ang lahat ng mga kahoy at mga dahon na nakikita. Nagbabalak itong sunugin para hindi na kumalat sa lugar. Matapos ang ginagawang pag-iipon ng mga basura, nagpaalam siya sa matanda kung pwede man itong sunugin ang mga naipon. Madami po kasing dahon na nakapalibot sa bahay ninyo. Isasama ko na lang din po sa basura pag sunog. Ayos lang po ba yun? Punong-puno na po yung tambakan mo sa likod eh. Kailangan na din po yung linisin. Pagpapaalam ni Heidi. Magsusunog. Nakuha po. Hindi mo pwedeng sunugin ang mga dahon dahil lilikayo ng usok na ayaw nila. Hayaan mo na't ako nang maghahanap ng paraan para sa mga basura. Ipunin mo na lang sa gilid. Saka po, huwag kang haabot sa batuhan ha. Hindi ka pa nila kilala. Baka kung ano ang magawa nila sa'yo. Tugon ni Lola Carmen. Sino po, Lola? Saka nasa unahan pa po yung kasunod na bahay natin ha. Sa dami ng mga punong nakapalibot sa bahay, abay hindi naman po siguro aabot ang usok doon. Lola, huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Kailangan po nating tanggalin ng mga dahon para din po umaliwalas ang espasyo natin. Dagdag ni Heidi. May panahon ng paglilinis po. Saka hindi naman siguro papasok ang mga dahon sa loob ng bahay natin. Basta wag mo nang sunugin. Maniwala ka sa akin na po. Para hindi na tayo magkaproblema bandang huli. Muling tugon ng matanda. Kahit nagtataka sa mga sinabi ng lola at kahit hindi sang-ayon ang kalooban, hinayaan niya lamang munang nakatumpok ang mga basura katabi ng mga nakatumpok na mga bato. Pumasok na muna ito ng tahanan para mag-ayos ng iba pang mga dalang gamit kasama ang mga anak. Dahil maraming ginagawa, halos hindi na nila napansin ang oras at tanghalian. Habang nasa mesa, nagpaalala muli si Lola Carmen ng mga bagay-bagay sa lugar. Lahat ay limitado dahil ayon dito, may mga pangyayaring hindi pa niya kayang ilahad. Ang nais lang na matanda ay makinig at sumunod para umiwas sa problema. Maging ang mga bata ay limitado ang paglabas. Mahigpit na ipinagbabawal ni Lola Carmen sa mga ito, lalo na ang paglalaro malapit sa nakaumpok na mga bato. Saan lang po kami pwede maglaro, Lola?
Balak pa naman sana naming magpagawa ng duyan sa likod bahay. Mukha po kasing magandang paglaruan doon eh. Di ba, May? Tanong ng bunsong si Jimmy. Ayaw ko doon. Madaming bato eh. Tsaka parang kakaiba. Saka Jimmy, sumunod na lang tayo kay Lola. Mahirap na't manuno tayo eh. Hindi nga ako natulong kanina kay nanay dahil Natigil sa pagsasalita ang bata nang magsalita si Lola Carmen. Nako, sige na mga apo. Hayaan nyo at aayusin ko pagbalik namin ni Tatay Luding nyo mamaya ang likod bahay. Sa ngayon, wag na muna kayong pasaway ha. Tapusin nyo na ang pagkain at magpahinga na. Tanghaling tapat kaya kailangan nyong matulog. Dagdag ni Lola Carmen. Mga bata, narinig niyo ba ang sinabi ni Lola Carmen nyo? Magpapalista lang ako at babalik kami kagad. Tulungan nyo na lang maglinis ng kusina at magugas ng plato ang nanay nyo ha. Wika ni Luding. Hindi na nagsalita ang mga bata. Nang makalis ang ama kasama ang lola, nagsimula na silang maglinis ng kusina. Pinatulog ni Heidi ang mga anak. Sa katinapos ang paglilinis, hinakot ang mga basura mula sa kusina at itatapon na sana sa pinagtumpukan ng mga dahon. Ngunit nanlaki ang mga mata nang makitang lahat ng mga dahong inipon ay kumalat muli. At ang mga batong kanina'y nakatumpok ay kalat-kalat na din. Napatingala pa dahil may iilang batong gumagapang paakyat ng puno. Tila sinakluban ng malamig na tubig at hindi na makakilos ang katawan. Gustuhin mang sumigaw ay tila walang boses na lumalabas sa bibig. Ilang sandali lang, nakauwi na ang asawa at si Lola Carmen. Naabutan nilang tila estatwa si Heidi habang nakaturo ang daliri sa puno ng kahoy. Ni hindi ito makapagsalita pero nanlilisik ang mga mata. At sa iisang direksyon lamang nakatingin. Nataranta ang dalawa sa nangyari kay Heidi. Sinubukan nilang alugin ang asawa. Eto na nga ba ang sinasabi ko eh. Panginoon, bigyan mo pa ako ng tunong. Loding buhatin mo ang asawa mo at ipasok sa loob. Hindi pa nila kayo kakilala. Naninibago pa ang mga yan sa inyo. Utos ni Lola Carmen. Lola, ano naman pong gagawin natin? Paano makakabalik sa normal ang asawa ko? Diyos ko, Heidi. Hoy, anong nangyari sa'yo? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Kakalipat lang natin eh. Tugon ni Luding. Hindi ko din hawak ang nangyayari, Lodeng. Dito ka lang muna at tatawag ako ng albularyo. Hindi mo pa namang kabisado ang lugar at wala na akong pagpipilian. Pantayan mo ang asawa mo ha. Huwag kang umalis sa tabi niya at mabilis lang ako. Tatawagin ko lang si Panso. Wika ni Lola Carmen. Nagmamadaling umalis ang matanda. Hindi naman kalayuan ang bahay ni Mang Panso kaya hindi naman nahirapan si Lola Carmen maglakad. Halos nakahilera lamang din naman sa tahanan niya ang bahay nito. Dahil hapon na ng mga oras na yun, naabutan niyang nagpapahinga ang matanda. Kagad naman itong sumama nang sabihin ni Lola Carmen ang sinapit ng apo. Ilang sandali lang, nakarating na si Lola Carmen kasama ang manggagamot. Nasa bungad pa lamang ng bahay kagad namang itinaas ng matanda ang kamay. Hindi pa man nakakapasok nag-usal na ito ng pamproteksyon. Dahil sa kakaibang presensyang nararamdaman sa tahanan. Napabuntong hininga ito at tumingin kay Lola Carmen. Matagal ko na ang alam ang tungkol sa mga saluguron sa bahay mo, Carmen. Pero sana, inihanda mo na muna mga yon bago pa man dumating ang mga apo mo. Delikado ito. Diyos ko. Wika ni Mang Panso. Hindi ko naman alam kung saan ko sila ilalagay.
Dati kasi, ilan pa lamang yang mga salaguron. Ngayon bigla na lamang silang dumami. Halos sila na ang lumulugar sa likod bahay ko. Ano kayang pwede nating gawin, Panso? Tanong ni Lola Carmen. Halika't kailangan mong ayusin kung anumang mangyayari. Susuriin ko muna ang apo mo. Pagkatapos hahanapan natin ng lugar kung saan sila pwedeng ilagay. Delikado kung may ibang mga taong makapasyal. Lalo kung mga dayo. Magkakaproblema ka talaga ng malaki pag nagkataon. Tugon ni Mang Panso. Naabutan nilang hinihilot ni Luding ang asawa. Habang tumutulo ang luha, hindi pa rin gumagalaw ito. Nilapitan niyo ni Mang Panso at pinulsuhan ng kamay. Napailing na lamang ang matanda na tila may problemang mahirap solusyonan. Humingi ng kapirasong luya si Mang Panso. Nang maabot ito ni Lola Carmen, kagad naman itong kinagat ni Mang Panso, kasabay ng pagsambit ng mga katagang hindi nila maintindihan. Sa kanilang pagmamasid, nilagay ng albularyo ang palad na may kapirasong luya sa bunbunan ni Heidi, kasabay ng pagsambit ng katagang pangtawag sa spiritong tumalbog. Dahil sa sobrang pagkagulat at takot, halos paulit-ulit na sinasambit ng albularyo ang usal na may kasamang orasyon. Habang papalakas ang pagsambit, doon tila biglang napakurap ang mata ni Heidi. Napahinga ito ng malalim habang tinatapos ng matanda ang ginagawa. Nang mahimasmasan, pakiramdam ni Heidi na tila siyang binugbog. Nanakit ang buong katawan at halos hindi na kaya pang makatayo. Huwag mo na munang piliting gumalaw, Heidi. Baka mabigla ang katawan mo. Hindi ako ang makakapagpagaling sa iyo kundi ang mga salaguro ng lola mo. Ibinalik ko lamang ang espiritu sa katawan mo. Wika ni Mang Panso. Ano nang mangyayari sa apo ko, Panso? Kailangan niyang gumaling. Ano ang pwede kong gawin para maayos ito? Tanong ni Lola Carmen. Kailangan mo silang alayan ng anumang gusto nilang pagkain, Carmen. Ipakiusap mo sa kanila ang pwede mong gawin upang mapagaling ang apo mo. Ikaw lang ang makakagawa dahil kahit ako, pwede nilang lagyan ng sumpa kung mangingialam ako. Nasa sayo ang pagpapasya. Bukas babalik ako dito. Tutulungan kitang malagyan sila ng maayos na pwesto nang hindi na makapaminsala yung mga salaguron. Maswerte kang ikaw ang pinili nilang tagabantay. Madalas sa mga taong may salaguron umaasenso. Swerte yan sila sa buhay, Carmen. Kung marunong ka lang magdala. Tugon ni Mang Panso. Wala nang nagawa si Lola Carmen kundi sundin ng matanda. Ipinagpapasalamat na lamang nito na hindi dinamay ng mga nilalang ang mga bata. Hindi na din muna sila pinalabas ng kwarto habang hindi pa nalalagay sa ligtas na lugar ang mga nilalang. Kinaumagahan, maagang namalengke si Lola Carmen. Naganap ito ng pwede nilang pang-alay. Namili siya ng mga buhay na manok. Habang tulog pa ang mga kasama sa tahanan, hinanda na niya ang mga iaalay. Gumawa ito ng bilog sa labas ng kusina malapit sa malaking puno ng lawaan. Habang nilalagay sa gitna ng bilog ang gutay-gutay na katawan ng manok, paisa-isang nagsisitayuan ang mga salaguron. Kawangis ito ng sigbin ngunit may kaliitan. Nakiusap ang matanda sa mga nilalang. Bigla itong huminto at umupo na tila nakikinig sa sinasabi ng matanda. Hanggang sa may lumapit sa kanya. Ito ang pinuno ng mga nilalang. May iniabot sa kanya ang nilalang na likido. Laking pasasalamat ni Lola Carmen na dininig ng mga nilalang ang kahilingan. Sa unang pagkakataon,
Nasilayan niya ng malapitan ang mga alagang saluguron. Mapupulaman ang mga mata at mukhang sa aso ang tenga. Hindi naman ito naging dahilan upang matakot ang matanda. Sa tagal ng panahon na nakatira sa lugar ang mga nilalang, ni minsan hindi nito nakuhang usisain. Nakampante na ang matanda na tila nakahilera lamang ng mga bato ang nasa likod bahay. Hanggang sa kasalukuyan, gumaling naman si Heidi. Ngunit meron isang daliri na hindi na bumalik. Ito yung daliring ginamit niya pang turo sa mga nilalang na umakyat sa puno. Pinalibutan ng bakod ang tahanan. Pinagawa ng maliit na kamalig ang mga saluguron. Hindi ito napapansin ng kung sino sa lugar dahil sa seguridad na nilagay ng pamilya. Naging maswerte ang buhay ni Ruding at Heidi. Mabilis na lumago ang tindahang pinatayo. Magpasa hanggang ngayon, buhay pa si Lola Carmen at naging katuwang ng mag-asawa. Naibahagi nila ang naging karanasan sa malalapit na kaibigan. Ito ang rason kung bakit naging baliko ang hintuturo ni Heidi. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.